Tingin ko hindi sila sigurado na matutuloy ang kaso sa ICC. So kung hindi matutuloy ang kaso sa ICC, nais nilang mapahiya ang dating Presidente Duterte maski man lang sa Kongreso. Pero tama naman ang naging kasagutan ni Presidente. Kung reklamo yan tungkol sa patayan, magain kayo ng kaso sa piskal. Nang sa ganon, maihain ang tamang kaso sa hukuman at hindi dyan sa Kongreso. Bakit magiging in aid of legislation ang investigasyon tungkol sa di umanong mga extralegal killings? Samantalang, meron bang kinakailangan na batas? Hindi ba sapat yung ating murder? Hindi ba sapat yung ating international humanitarian law na po pwede ring litisin ang murder bilang war crimes or crimes against humanity or genocide? Wala na hong bagong batas na po pwedeng maipasa ang Kongreso dahil pati nga po yung ating international humanitarian law dito sa Pilipinas, naging batas dahil nga sa mga panahon na yon, hindi pa tayo pumapayag maging miyembro ng ICC. Ibig sabihin, wala na nga pong dahilan para umakto ang ICC sa mga kasong yan dahil dito sa Pilipinas mismo, yung Rome Statute na pinapatupad ng ICC, ginawa na rin batas dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, pwede ng mga hukuman sa Pilipinas ang maglitis sa mga tao na gagawa ng krimen sang-ayon sa international humanitarian law na inulit lamang ang mga probisyon ng Rome Statute. So ang sabi ni Presidente Duterte, tama lang naman, di maghain kayo ng kaso doon sa hukuman dahil ang lehislatura naman ay hindi hukuman. Kung nais patunayan ang pagkakasala ng isang tao para sa krimen, dumaan sa proseso at yan po ay sa piskalya at sa hukuman. Pangalawa, ang sabi ni Presidente Duterte, abay ako inaakasuhan nila ng pumapatay. Bakit ako magsasalita sa Kongreso? Meron akong karapatan against self-incrimination. Meron akong karapatan para manahimik. So, sasagutin ko yan sa tamang venue. At ang tamang venue ay sa piskalya at sa hukuman. So, ngayon, ang tanong, anong gagawin ng komite sa Kamara? Alam naman natin na kapag ikaw ay hindi sumipot sa imbitasyon, pwede kang isamons. Pag ikaw hindi nasamons, pwede kang makontempt. So, anong mangyayari na susunod? Paaresto ba nila ang isang dating presidente? Sa ating kasaysayan, wala pa po atang dating presidente na kinontempt ng Kongreso, miski sila ay hindi na presidente. Bakit? Siyempre, respetuhan lang yan. Diba? Respetuhan lang yan na naging presidente yan minsan. Minsan naging simbolo ng bansa dahil sa ating bansa, ang presidente ay siya ring simbolo ng soberenyang Pilipinas. So, tingnan po natin ang mga susunod na pangyayari. May mga presidente na kasuhan sa hukuman, may mga presidenteng na-dismissan ng mga kaso sa hukuman, may mga presidente na na-impeach ng Kongreso at voluntaryo naman na nag-resign. Pero tignan po natin ang susunod na kabanata kasi alam mo, yung mga talagang nagnanais na ng pagbabago sa gobyerno, nag-aantay lang ng mitsa para maghusga muli. Dahil 2 beses na tayo nag-people power para tanggalin ang mga presidente na hindi na po katanggap-tanggap sa mga mamamayan. So tignan po natin, baka pag pinaaresto naman ng Presidente Duterte ng Kongreso dahil sa hindi kanyang pagsipot, baka yan ay maging mitya na maghusga muli ang taong bayan. At ang kapansin-pansin, attorney, nung panahon ng Duterte administration, hindi ito niya pinigilan yung mga pagdinig doon sa sinasabing Davao Death Squad, yung mga sinasabi, nagtuloy-tuloy ito. No? Kumbaga, nasa administrasyon pero malaya pa rin niya na pinapayagan na magkaroon ng ganitong diskusyon or pagdinig. No? So doon mo palang makikita na wala siyang kinalaman. Hinayaan niya na magumulong yung investigasyon pero wala naman silang napakita. Tapos ngayon, muli na namang bubuhayin, same pa rin naman siguro yung magiging sagot niya nung nakalimutan. Huwag natin kalimutan, ang sabi dati ni Leila de Lima bilang bagong talagang Commission on Human Rights Chairman, no? Napapatunayan niya na si Rodrigo Roa Duterte ang nasa likod ng Davao Death Squad. Natapos sa kanyang termino bilang CHR, naging kalihim ng Secretary of Justice, wala rin naman pinatunayan tungkol sa Davao Death Squad at si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngayon pa kaya na ilang taon nang nakalipas? Mantakin mo ha, 6 na taon ang administrasyon ni Presidente Noynoy. Parang nung natalaga si Leila de Lima bilang Commissioner of Human Rights, simula pa lang ng termino, di ba? Tapos parang matapos ang 2 taon pagiging chairman, naging kalihim ng Secretary of Justice. So 6 taon yun, Noynoy Aquino, wala naman napatunayan. 6 na taon, Duterte administration, walang napatunayan. 2 taon na,
Marcos administration, wala pa rin napatunayan. So kailan kayo magpapatunay ng inyong kaso laban kay Presidente Duterte samantalang 10 taon na mula nung sinabi nila, napapatunayan nila na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang nasa likod ng mga extralegal killings?